mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daan ng papunta sa lawa sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay light. May mga sandali sa buhay na pakiramdam natin ay nasa gilid tayo, nasa dulo ng mapa, malayo sa sentro ng mga pangyayari, tila hindi prioridad. May mga yugturing ang paligid ay tila madilim. May pangamba, may pagkalito, may mga balitang nakakabigat ng kalooban. Sa ganitong konteksto dumating ang Ebanghelyo ngayon at tahimik ngunit matatag na inihahayag ang isang salita na kayang buuhin ang buong mensahe. Liwanag. Light. Nang marinig ni Jesus na dinakip si Juan, lumipat siya ng lugar sa Galilea, sa Capernaum. Isang lugar na tinitingnan noon bilang laylayan, Galilea ng mga hintil, malayo sa sentrong pangrelihiyon ng Jerusalem. At sa mata ng marami, hindi ito ang lohikal na lugar para simulan ang isang dakilang misyon. Ngunit dito mismo nagsimula ang liwanag. At dito natupad ang pahayag ng propeta. Ang bayang nakaupo sa dilim ay nakakita ng dakilang liwanag. Hindi pinili ni Jesus ang pinakamaliwanag na entablado. Pinili niya ang lugar na higit na nangangailangan ng liwanag. Ang liwanag na dala ni Jesus ay hindi dekorasyon. Ito'y direksyon. Kaya't ang kanyang unang panawagan ay malinaw. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Ang pagsisisi rito ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, kundi pagliko ng landas, pagharap sa liwanag, pag-ayon ng buhay sa katotohanang dumating na ang Diyos sa gitna natin. Ang liwanag ay laging humihingi ng tugon. Maari itong tanggapin o talikuran, sundan o iwasan. Ngunit hindi ito maaaring baliwalain. Sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, nakita ni Jesus sina Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Karaniwang gawain, karaniwang araw, ngunit sa ilalim ng liwanag, ang karaniwan ay nagiging tawag. Sumunod kayo sa akin, wika niya, at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Ang liwanag ay hindi lamang nagbubunyag,
Ito'y nag-aanyaya. Hindi lang nito pinapakita kung nasaan ka, itinuturo rin ito kung saan ka patutungo. Kaya't iniwan nila ang mga lambat, mga simbolo ng dating seguridad, at sumunod. Ganito kumilos ang liwanag. Hinuhuburan nito ang ating mga kamay upang mabuksan ang ating puso sa mas malawak na misyon. Sumunod din sina Santiago at Juan. Iniwan ng Ama at ang bangka. Ang liwanag ay may presyo. Hindi nito ipinapangakong walang iiwanan. Ipinapangako nitong may mas malalim na kahulugan ang makakamtan. Sa isang pastoral at sa isang mas malalim na pagtingin, ito'y isang hamon sa atin. Ang liwanag ni Kristo ay hindi lamang pampalubag loob. Ito'y paanyayang magbago ng direksyon kahit may kabayaran. Ang liwanag ay totoo, hindi dahil ito'y komportable, kundi dahil nagbibigay ito ng buhay. Pagkatapos, naglibot si Jesus sa buong Galilea. Nagtuturo, nangangaral ng mabuting balita, at nagpapagaling ng bawat uri ng karamdaman. Ang liwanag ay hindi nananatiling idea. Ito'y nagiging kilos. Kapag ang liwanag ay totoo, ito'y humihipo sa sugat, nagpapalaya sa bihag, at nagbabalik ng pag-asa sa napapagod. Ang mabuting balita ay hindi lamang sinasabi. Ito'y ipinapakita sa paghilom ng katawan at pag-angat ng ating dangal. Mga kapatid, sa ating buhay ngayon, maraming uri ng dilim ang ating hinaharap. May dilim ng takot sa kinabukasan, dilim ng pagkakawatak-watak sa pamilya, dilim ng pagod at pagkaubos, dilim ng kasinungalingang paulit-ulit na inuulit hanggang maging normal. Sa ganitong dilim, ang liwanag ni Kristo ay hindi laging parang kidlat. Kadalasan ito ay parang pagsikat ng araw. Unti-unti ngunit tiyak. Dumarating ito sa mga desisyong piliin ang katotohanan, sa lakas ng loob na magpatawad, sa kababaang loob na humingi ng tulong, sa tapang na sundan ang tawag kahit hindi malinaw sa atin ang lahat. Ngayong 3 linggo sa karaniwang panahon ay may paalala na ang liwanag ay hindi para sa piling araw lamang. Ito'y para sa karaniwang takbo ng buhay natin. Sa trabaho, sa tahanan, sa komunidad. Ang liwanag ay hindi nakareserve sa altar. Ito'y dinadala sa lansangan. At dito tayo hinahamon. Tayo ba ay nagiging tagapagdala ng liwanag o nagiging anino ng dilim? Ang liwanag na tinanggap ay liwanag na ipinapasa. Ang pananampalatayang totoo ay nagiging presensya, marahang nag-aalis ng dilim sa pamamagitan ng katotohanan at ng pag-ibig. May isa pang mahalagang paalala ang ating ebanghelyo. Ang liwanag ay pumipili ng landas ng pakikisama. Bago isugo ang mga alagad, tinawag muna silang makasama. Ang liwanag ay hinuhubog sa ugnayan. Kung walang pananatili kay Kristo, ang liwanag na ating dala, mabilis siyang mauubos. Kaya't ang panalangin, pakikinig sa salita at pakikipag-ugnayan sa komunidad ay hindi dagdag lamang. Ito ang pinagkukunan ng ningning. At sa huli, ang ebanghelyo ngayon ay nagtatanong sa atin hindi lamang kung nasaan ang liwanag, kundi kung kanino tayo nakaharap. Kapag ang ating mukha ay nakaharap sa liwanag, ang ating anino ay mahuhulog sa likod, hindi mawawala, ngunit hindi mamumuno. Kapag ang ating buhay ay nakatuon kay Kristo, ang dilim ay hindi mawawala agad. Ngunit hindi na sila ang magdidikta ng direksyon. Mga kapatid, ang mabuting balita sa 3 linggo sa karaniwang panahon ay simple at matapang. Dumating na ang liwanag. Hindi sa pinakamataas na tore, kundi sa Galilea ng mga hintil. Hindi sa malalakas lamang, kundi sa mga handang sumunod. Hindi bilang palamuti, kundi bilang direksyon. At ngayon, ang tanong ay personal. Hahayaan ko bang liwanagan ni Kristo ang aking landas?
At sasama ba ako sa kanyang gawain ng pagpapaliwanag sa mundo? Mga kapatid, sama-sama tayong magtanong sa ating sarili. Magnilay po tayo. Sa anong bahagi ng ating buhay tayo inaanyayahang humarap sa liwanag ni Kristo at magbago ng direksyon upang maging tagapagdala ng pag-asa sa iba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag na dumating sa aming dilim. Liwanagan mo ang aming isip at puso upang makita namin ang landas ng iyong inihahanda. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundan ka at maging daluyan ng iyong liwanag sa karaniwang takbo ng aming buhay. Naway ang aming mga salita at gawa ay magbukas ng pag-asa sa aming mga makakasalamuha. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.